Hindi umano ng pahina ng depensa ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Ayon sa House Prosecution Panel, sa halip na pasinungalingan ng umunoy pagbabanta ng Vice Presidente, nakatuon lamang ang depensa sa mga typo, clerical errors at dokumento ng NBI. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live mula sa Senado. Mari. Jack, para nga sa House Prosecution Panel, nananatiling malakas ang kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasabay nga niyan ng pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotok. At kasabay nga niyan, may ilang mga buwelta ang mga kongresista pagdating doon sa naging statement ni VP Sara ngayong araw. It's been very repetitive on this that there are documents there that Puro pag-question sa umano'y pagkakaiba ng docket numbers, petsa at iba pang detalye ang naging takbo ng cross-examination ng depensa sa ikalawang testigo ng prosecution na nagsagawa ng investigasyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Pero ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Congressman Terry Ridon, hindi nito nabago ang pangunahing issue ng kaso. Even if they had raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun. Maaaring himayin ng depensa ang mga dokumento ngunit nila hindi nito mabubura ang mismong alegasyon ng pagbabanta. Ganito rin ang pananaw ni Deputy Speaker Janet Garin. Hindi siya nabutasan. Kasi napakaklaro naman ng pinag-uusapan doon is tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? Bakit ba tila nililihis ng defense yung issue? Bakit hindi nila sagutin totoo ba o hindi yung pagbabanta ng pagpatay? Samantala, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasabay ng ika-4 na araw ng trial laban sa kanya. Giit niya, hindi raw suportado ng ebidensya ang complaint laban sa kanya. Tinawag ni House Trial spokesperson Rene Co na gaslighter at ghoster si VP Sara. Aniya na panood ng lahat ang ebidensya bago pa ito markahan ng impeachment court. Giit niya, hindi uto-uto ang mga Pilipino, lalo pat walang direktang denial ang bise pagdating sa mga alegasyon sa pangungontrata ng hitman. Ayon naman kay House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers, hindi mabubura ng kahit anong press statement ang video na napanood na ng buong bayan. Paglilinaw niya, walang inimbento ang prosekusyon at tanging prinisenta lamang ang mga ebidensya sa impeachment court na galing din mismo sa kanya. Jack Niña, kasama nga natin ngayong hapon si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong. Kong, welcome po ulit sa Arangkada Balita. Maraming salamat. Magandang hapon. Ngayon, diretsuhin na natin kung about sa statement ni VP Sara. Tingin ba natin part ba ito ng legal strategy kaya ng defense or para lang ma-impluwensyahan yung opinion ng public sa trial? Well, maski anong sabihin nila, gawin pa nilang freedom of expression, gawin nilang clerical error ang justification nila, gawin pa nilang conditional threat hanggat sa wala ng base sa kanilang definasyon, hindi daw threat, hindi ho ma-invalidate yung kanyang video at hindi po mawawala yung kanyang video na talagang nagtangka siya. Sinabihan niya na meron na siyang nakausap para patayin ng presidente, ang unang ginang at saka ang former speaker, which sa amin ay hindi dapat pananalita at hindi dapat ugali ng isang halal na opisyal, lalong-lalo na pag vice president na pinag-uusapan dahil may constitutional standard na pag-uugali ng at least at the very least ethical standard na ini-impose o dinidemand ng konstitusyon sa isang impeachable officer, no? So, yun po, hindi po mawawala yun. In fact, yung katanungan doon sa November 23 at saka yung sagot niya, hindi yun actually bantay. Revelation yun. Ni-reveal niya kung ano yung anong klaseng pag-uusap na meron siya doon sa na hitman or assassin na para gawin yung kanyang ni-request na patayin ang presidente, ang unang ginang at saka former speaker. Hindi yun mabubura, hindi yun ma-invalidate kung ano man yung
pagtatangka nilang lituhin ang taong bayan. And kung sabi nga ni VP Sara, no, this erodes public trust. And alam naman natin na lately or nung nakaraan, napakataas or mas mataas nga sa Senate yung trust rating ng House compared sa Senate. Do we see this affecting these ratings? Ano po kaya ang magiging o paano tatanggapin ng House itong statement? Well, in the contrary, mas tumatatag ang proseso eh. Mas tumatatag yung sinasabi ng Constitution na accountability mechanism eh. Dahil hindi nakasalalay sa kanyang trust rating yung sinasabi ng Constitution na dapat panagutin ang dapat managot. Dapat litisin ang dapat litisin. So meron talagang grave threat. May sinabi siya, hindi nila yun. Ang dami nga nilang rason. Nung una is freedom of expression, naging conditional threat, naging merong mga typographical errors, mga clerical errors, hanggat sa based sa definition namin, walang grave threat. So hindi nagmamatter sa kanila yun kasi hindi nila ma-erase yun. Ang dami nilang rason, isa lang ibig sabihin. Pag sobrang daming rason, isa lang ibig sabihin nun, wala talagang sagot. No? Ang kasagutan dyan ay meron talagang video na ginawa, meron talagang pattern na ang Vice President ay nagbanta sa Pangulo, meron siyang nakausap at she was really serious about that kasi pinaalam niya sa buong mundo ang usapan nila at pagkatapos ng ilang araw nung video na yun nung November 23 Zoom conference, tinanong na naman siya at sinabi niya hindi siya nagjo-joke, no? So ibig sabihin, pasok doon sa issue na karapat-dapat ba siya mamuno as Vice President? Kasi unang-una, merong constitutional standard na dinidemand ang ating Constitution sa mga impeachable officer. The mere fact na nakipag-usap ka sa isang hitman at ni-reveal mo ito sa buong mundo para malaman nila, it's already a betrayal of public trust. It is already constitute impeachable offense. So yun ang dapat nating babalikan. So, ang ginagawa ngayon ng depensa ay tinatry nilang malito ang taong bayan sa dates, sa spelling ng ma'am, or ma'am ba talaga, o mama. I mean, hindi yun ma-invalidate. Yung substance ng merit ng Article 4, which is grave threat, na sila mismo, hindi nila din na-refute. Kasi yung video mismo, gumamit sila dun sa portion ng video, pinakita nila sa korte na yung portion doon na nagsasalita si Atty. Zulaika Lopez, which in effect, technically and practically, from the side of the defense, accepts the authenticity of that video. So, regardless whether sinasabi nila that na ito is ang based sa kanila sa publiko, yung rating sa publiko, again, this impeachment trial is really for the public information to arrive into a sound conclusion by the impeachment court that is based on truthful and factual information. Ang taong bayan, they deserve nothing nga but the truth. Parati natin sinasabi yon, paulit-ulit, kaya deserve nila malaman itong katotohanan dahil ito yung sinasabi din ng Constitution na kailangan litisin kung sino man yung mga halal na opisyal na lumalabag sa sinasabi ng Constitution na kinakailangan nila gawin ang kanilang trabaho na commensurate doon sa demand, at the very least yung ethical standard at demand ng opisina ng ino-occupy nila. Mukhang si VP Sara, klaro na hindi nila ma-deny na siya talaga yung nagbanta sa presidente sa unang ginang at saka sa dating Speaker of the House. Last na lang, sir, before we let you go po, no? Meron bang balak na ipatawag ng prosecution si Mayor Basteng, no? Dahil according kay NBI Director Lotok, threat daw na threat to the first family yung Oplan Romanov na sinabi nga raw. Kaya nga ngayon, nagtaka tuloy ang buong bayan na yung ginagamit nilang Oplan Romanov, yun pala, apparently, naiba pala kasi ang Romanov pala, ang unang-unang nakapagbigkas nito ay si Mayor Baste, doon daw sa Maisugra nila, at ito daw ay directed doon sa first family. Kaya pati si Senator Judge Lacson nagulat, iba pala yung minimin nila, no? Iba pala yung
yung ibig sabihin ng Oplan Romanov. At sinabi naman ng NBI, ito'y open ang NBI para kung sino man yung may information, magpunta doon sa NBI para magkaroon ng case build-up, investigation. Kasama doon ito sa preliminary investigation nila. Pero si Princess Maui at saka ang Vice President, binigyan ng pagkakataon na mag-shares ng information, pumunta sa NBI para ma-investigate, wala rin silang binigay na information. Kaya pati tayo, nagtataka na rin at nagulat, no? Apart from yung nalaman natin na it was said initially by Mayor Baste, ito hindi mo mawawala sa isipan ngayon ng taong bayan na yung opportunity nandoon para bigyan kayo ng pagkakataon ma-share yung information pero hindi nyo rin share. So it only leads to one conclusion sa taong bayan. Ang tanong is, ito ba baka manufactured scenario ito? Kasi binigyan kayo ng pagkakataon at hindi nyo share yung inyong information. So depende na lang kung ano yung magiging takbo ng trial, no? Kasi hindi natin pinapangunahan din ang prosecution kung sino yung posibleng papatawag, no, nila. So hindi tayo makakapagsabi kung sino or kailan mag-a-appear yung mga witnesses na hindi nakasulat doon sa initial na sinubmit natin sa korte under our pre-trial brief. Okay, maraming salamat po, Congressman Adjong. Balik sa inyo dyan, Jack Niña. Maraming salamat, Mari Ocampo.